Alright, so here we go again and we will talk about this thing. And here in the Pilipinas Politox, isa sa mga pinakamapag-uusapan natin or analysis natin is regarding dito sa pag-uusapan nating trending na balita na si Pasig Mayor Vico Soto. Sinupalpal ang ilang opisyal na nagsasabing malakas daw sila sa COA Commissioner Mario Lipana. Pero syempre, teka lang. Ano nga bang ibig sabihin pag sinabing malakas sa loob ng gobyerno at bakit ito malaking usapin para sa transparency ng bayan at syempre sa ating ding mga mamamayan. Ayon sa ABS-CBN News, nagsalita na si Mayor Vico matapos kumalat ang issue tungkol sa ilang opisyal na nagsasabing may koneksyon sila sa COA Commissioner Lipana. Si Lipana ay kasalukuyang naiimbestigahan ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. May mga report na ang asawa ni Commissioner ay involved din sa ilang kontrata, kaya may conflict of interest issue. Ang sabi naman ni Vico, kahit sino pa yan, kapag merong ginawang mali, syempre dapat managot. Tama? So, grabe. So, walang paligoy-ligoy pagdating dun sa part na yon. So, ang issue na to is hindi lang tungkol sa politics. Tungkol din ito sa accountability. Kapag sinabi ng opisyal na malakas ako kay ganito, parang sinasabi nilang may shortcut sa batas, 'di ba? Puro pandaraya na lang yung pinaggagawa nila no? So, kung gano'n, nasaan yung justice para sa mga taong naapektuhan ng maling proyekto? You need to think about it. Flood control projects yan. Kung merong anomalya, sino ang unang naghihirap kapag bumabaha? 'Di ba mga ordinaryong tao din? Mga pamilya, mga nanay na nagtatatakbo ng mga anak sa taas ng bahay para di mabasa. Kaya tama lang, dapat lang i-call out itong mga ganitong kultura na palakasan system. Alam nyo, napakatagal na natin sa Pinas. Paikot-ikot pa rin tayo sa palakasan system. And I definitely think na isa to sa mga pinaka nakakasira sa politika or sa leadership ng ating lugar. Like for example, meron tayong isang iniidolong politiko. At dahil kaibigan niya tong si politiko na ganito at si politiko na ganito, ang daming anomalya, ang daming kabobohang pinaggagawa, ang daming tagas ng korupsyon, 'di ba? Pero dahil itong idol mong politiko, kaibigan niya, kahit itong idol mong politiko mabait at walang ginagawang masama, required siya ngayon na ipagtanggol itong tropa niya. So, kahit hindi naman kriminal or hindi naman masamang tao itong politiko mo, pero dahil pinoprotektahan niya itong nagkakalat na politiko, parang pakwan pakol 'di ba? Damay-damay Kaya nga kino-call out na ni Vico yung mga ganitong kultura na palakasan ng system Kasi tuloy-tuloy yung ganyan. Kapag ganyan lagi, laging may palakasan, laging porket kaibigan mo si ganito, tapos hindi mo kaibigan si ganyan, pero yung kaibigan mo nagkakalat na or yung mga kakilala mo, yung palakasan ba, it doesn't help us. May mga magagaling na politiko dyan, and some of them, I really, really like them, pero may mga times na makikita ko nakaka-disappoint kapag meron silang kinikilingan, meron silang kinakampihan. Sila, personal, wala silang bahid ng karumihan. Pero, yung mga kaibigan nila at kasamahan nila sa gobyerno, merong mga kalokohan na pinagagawa na kinikilingan nila, kinakampihan nila. At yan yung gustong tapusin ni Vico kasi nakikita ko na kay Vico Soto guys yung alam mo yun, matinding changes. Parang gusto na niyang ikat yung ganyan kasi hindi aasenso yung bansa natin sa puro ganyan-ganyang pag-iisip na puro palakasan. Kaya transparency is power. Lagi niyong tatandaan yun. Empowerment doesn't only mean speaking up for yourself. It is also about demanding integrity from leaders. Kaya kapag nakikita nating may lumalaban ng tama, kagaya niyan, Vico Soto, reminder yan na pwede pa rin tayong maging bahagi ng pagbabago. Hindi mo kailangan maging mayor para maging makabuluhan. Kahit simpleng pag-share ng tamang information, pagre-report ng anomaly, or pagtatanong kung saan papunta yung pondo, malaking bagay na yan. Kasi yung tunay na malakas, dapat hindi connection. It's always be the principle. 'Di ba? Dapat prinsipyo yan. So, sa malaking picture, sa ganitong issue test, kung gaano kalakas ang institusyon natin, gaya ng COA, Ombudsman, at local governments, kapag may nagsasalita laban sistema, kailangan nating silang suportahan. Hindi yung puro i-cancel na lang. Kasi kung puro takot at bahala na lang ang mindset natin, hindi talaga uusad yung bayan natin. And
lalo na dapat lagi tayong aware kasi sa mga crisis gaya ng baha, corruption, or social aid, madalas tayong naaapektuhan. Kaya always remember, awareness is empowerment. So malinaw sa mensahe, walang malakas sa tama, i-appreciate natin yung leader na may tamang prinsipyo at patuloy tayong maging mapanuri. So, comment lang kayo kung anong tingin nyo. Tama ba si Vico sa ginagawa niya na i-call out itong mga to? And don't forget to like this video. Share mo sa mga friends mong gusto ng real talk and subscribe for more empowering discussions every week. So, thank you guys. Thanks for watching.